laging dumadaan kami dito, lagi niyang tinuturo ito. Hindi namin alam na magpapari din siya. Mas maganda pala yung kapalit kaysa yung pinapangarap ko. Dahil tinawag siya ng Diyos. Bilang isang anak, si Father Gerard ay napakabuti niyang anak. Nag-umpisang bukasyon ni Father Gerard nasa grade 3 sa St. Coloban College at siya ay naanyayahan ng kanyang kuya na dating isang sakristan din sa simbahan. Mabait siya, matulungin, saka mapagmahal. Pag dumadaan kami papuntang Dagupan, lagi niya itong tinuturo, itong seminary, na dito siya papasok. Ang naramdaman ko nang papasok siya ng una, medyo napabuntong hininga ako kasi alam ko na ang gastusin sa seminary is medyo may kunting kalakihan. Pero nang magpumili siya na mag-take ng exam after ng graduation niya ng elementary, sabi ko kung talagang yan ang gusto mo, mapupunta sa'yo. Sobrang saya po kasi gusto niyang magpari. Tsaka kami rin, gusto rin namin siyang magpapari din siya. Kaya sinuportahan namin. Ang pinakamalaking pagsubok nung nasa theology na si Father Gerard, yung pandemic. Na-COVID siya na ilang beses. Tsaka nung bago siya magpari, na-COVID din. Kaya halos dasal din ang ginagawa namin. Lagi namin kinukumusta kung okay siya. Sabi niya, okay lang ako mama. Huwag kayong mag-alala. Kung hindi ko kaya, sabi niya naman, sasabihin ko sa inyo, dasal lang mama, papa. Dumating yung time na pinabakasyon sila ng almost 1 month. Nang after 1 month na yun, parang ayaw na niyang bumalik. Doon ako nalungkot kasi sa kinatagal-tagal ng pagkakataon na lagi namin kasama, every Sunday, inihatid namin sundo. Tapos, malapit na siyang matapos, saka siya lalabas. Ang plano ko talaga kasi 6 yung anak ko, 5 ang lalaki, 1 babae. So isang team ng basketball members, may player ako. Ako na yung coach, no? Pero dahil sa hilig ko din sa engineering course kasi, halos lahat ng mga anak ng lalaki kasi na-line up sa mga engineering course. Panganay, naging architect. Tapos yung pangalawa sumunod sa akin bilang electrical engineer. Tapos yung babae, kumuha rin ng teacher. Tapos siya, may gusto ko sana maging civil engineer siya. No? Para kung sakasakaling swertehin ako, makapagpatayo kami ng isang construction. Yun ang pangarap pala. Pero mas maganda pala yung kapalit kaysa yung pinapangarap ko. Dahil tinawag siya ng Diyos. Ang passion niya noon, nung bata siya, naging doktor siya. Hindi siya magpapari. Ang masasabi ko lang, mas gusto ko siya magpari. Kasi magpari siya, tahimik ang buhay niya, laging nakakonsentrate kay God. Kung mag-doktor naman, okay naman. Kaya lang, andito na siya eh. Kaya tuloy-tuloy na yan. Napakasarap sa pakiramdam bilang magulang na may anak ka na pari. Walang magulang na malulungkot pag may anak siyang pari. At tulad sinabi ko kanina, isa na siya sa naghihikayat sa mga kabataan na maging pari. Saka ang pinakamaganda sa kanya, talagang nagsusurb siya sa Diyos. At yun ang nagiging daan din namin para kami rin mapalapit sa Diyos. Pakiramdam na may anak kaming pari, sobrang saya. Saka tuwang-tuwa kami dahil nagpatuloy siya. Kasi halos nung theology siya, may pagsubok din na gusto niyang lumabas. Isa ako sa idol niya eh. Kasi kung saan siya naghuhumili, doon din kami nagsisimba na pamilya.
pupunta sila, samahan namin kung saan siya mag-misa, nandun kami. Kasi natutuwa rin kami na naririnig namin yung anak namin na nagkukumili doon sa maraming tao para ihikayat yung magandang balita. Nakikita ko sa aking anak, natutuwa ako, tuwang-tuwa kami. Kaya pag laging may misa siya, nandoon kami lagi. Mag-asawa, mga anak ko. Kaya pag may misa siya lagi, kung saan siya, nandoon pa rin kami. Nakasuporta sa kanya. Ang masasabi ko sa mga magulang na gustong pumasok sa pari, sana pag-hadlangan. Kasi unang-una ang tumatawag sa kanila ay ang Panginoon. So pag ginadlagan mo ang Panginoon, para mo nang sinabing wala ka na rin dito sa lugar. Kaya sa mga magulang, hinihikayat ko na sana, kahit na gustong lumabas yung mga anak ninyo, kung maaring kausapin ninyo na bumalik, kasi ang pupuntahan naman talaga nila is napakaganda. Masaya ang magulang kasi alam mo na kung sakaling nawala tayo dito sa lupa, alam natin na siya nasa langit. Kasama ang Diyos natin. Kaya sa mga magulang dyan, huwag na naman sana ninyong hadlagan yung mga anak ninyo, bagkos, tulungan ninyo sa kanilang mga bukasyon. Mga magulang ng mga seminarista, ipagpatuloy nyo lang, kaya nyo yan. At saka, pag may anak kayong seminarista, suportahan din ninyo. Lagi kayong nakasuporta na kung ano yung sasabihin nila sa inyo, nandoon kayo lagi. Mga seminarista, dapat laging nakakonsentrate kay God. Yung vocation nyo, kung gustong-gusto nyo, ipagpatuloy nyo lang. Yung pagsubok, kakayanin. Kaya, kayong mga seminarista, kaya nyo yan. Basta, tuloy-tuloy lang. Huwag kayong sumuko. Baka mamaya, isa rin kayong pare na kagaya ng anak ko. Through Him, and with Him, and in Him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever.